Vandalismo, lumang istruktura, mga nahulog na pira-pirasong bubong nito, malumot na simento, at mga kinakalawang na bakal na parte ng convention center. Yan ang muka na bumungad sa amin sa pagdating namin dito. Year 1974 nang maitayo ang convention center na ito dito sa Barangay Apulit, Paniki, Tarlac. Kapansin-pansin ang laki at ganda ng istruktura nito na matatanaw mula sa highway. Ngunit mula nang maabandona ito sa hindi matukoy na eksaktong dahilan ay unti-unti din itong nasira. At ayon nga sa ibang residente na nakapanayam namin dito, 15 tsaka 16. So, nung maliliit pa kayo, abandonado na talaga tong lugar na to. Nag-ano po siya muna sa bunga, tas boxingan po. Sabi po nila nang gagawin nila school. Ayun po gagawin po school pero hindi na po natuloy. So, sa mga kwan naman, mga paranormal, mga nagpaparamdam, naka-experience kayo. Madaling araw po. Umiyak na bata. Umiyak na bata. Nakarinig na kayo. Oo po. Sanay na po yun kasi matagal na rin naman po kami dito. Alam na din na po namin dahil na nadidisgrasya po dyan. Dito yung kaluluwa po nila dito po nagpupunta. Kasi nga po parang naging safe place na po nila po. Parang sa mga dayo po, doon po sila madalas nagpaparamdam. Sa mga dayo. So, paano yan? Dayo tayo. Ayun po, totoo po yun. At ang mga residente na malapit lang dito ay maraming kwentong sila mismo ang nakaranas pakitaan umano ng mga ligaw na kaluluwa, mga hindi matahimik dahil sa kagimbal-gimbal na kamatayan. Pagkamatay ng boksingero sa gitna ng kanyang laban, mga nadidisgrasya sa tapat ng highway, maging ang ginahasa na babae dito mismo sa loob ng convention. O, diba? Yung hagdanan niya, guys, oh. Tutubuan na ng mga damo. Habang sa aming pag-iikot ay bigla na lang sumama ang panahon. Ayan guys, mukhang uulan dahil dumidilim yung langit, oh. At saka pumapatak na yung ulan. Di bale may mga part naman na pwede kaming silungan dito. Ayan guys, oh. Umaambon na. Sinadya talaga ng team namin na ikutin ito habang maliwanag pa upang matiyak din namin ang seguridad ng lugar dahil sa pagsapit ng dilim ay muli namin itong i-explore at iimbestigahan. 3 ang CR sa building na ito at ito nga ang pinakakinatatakutan dito. At habang nga sa aming pag-i-explore, isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Parang ganun pa nga eh. Umano bumulong? Oo, dito ko. Sabi ko, bumulong ka ba? Sabi ko, Baka rinig kayo sa camera mo. hindi ko nga alam eh. At dahil sa pangyayaring ito ay mas lalo kaming naging interesado at pursigido na malaman ang misteryong bumabalot dito sa convention center. Ano nga ba ang kwentong kababalaghan na bumabalot dito sa convention center? Kasama ang Team North Luzon Phantom, samahan nyo kaming saliksikin at alamin. Madilim na nga nang simulan muli namin ang pag-e-explore sa lugar. Muli naming pinuntahan ang bawat sulok ng mga CR.
guys, kailangan namin magdahan-dahan. Ano ako tayo sa taas? Hindi, mamaya. Ikutin muna natin tong baba. Tapos saka tayo aakyat sa taas. Ayan o guys, oh. Ang tindi ng lumot. So, dito muna kami sa bali may second siya guys, yung pinaka-second floor niya. Nagpatuloy kami sa aming pag-iikot hanggang sa marating namin ang CR kung saan sinasabi ng mga locals o ng mga naninirahan malapit dito ay dito daw ginawa ang paghahasa at pagpatay sa nurse noong panahon. Dito ay matapos siyang gahasain ay pinagsasaksak pa daw umano ang nurse na ito na naging sanhi ng kanyang tuluyang pagkasawi. May mga kwento kasi ang mga ilang locals dito na meron daw ditong ginahasang nurse. Dito na rin natagpuan ang kanyang bangkay. Pagtapos nga namin ikutin ang mga CR, ay pumunta naman kami sa mismong bulwagan ng convention. Sa pag-iikot naming ito ay tinatalasan na rin namin ang bawat pakiramdam dahil mamaya-maya lang ay gagamit din kami ng equipment upang ma-detect kung nandito nga sila kasama namin. Pagtapos sa baba ay umakyat naman kami dito sa second floor. Dito ay wala naman kaming ibang pupuntahan dahil open lang ang area na ito. Kaya naman saglit lang kami dito at bumaba ulit kami. At dito na nga namin sisimulan ang unang imbestigasyon. Gamit ang EMF at censored ball ay sinubukan namin makipag-communicate sa kanila. Hello, nandito kami ngayon. Hindi para gambalain kayo. Gusto lang namin malaman kung kasama ba namin kayo dito ngayon. Kung kasama namin kayo dito ngayon, pwede nyong pailawin ang mga equipment namin, ang EMF namin at ang aming censored ball. Pag ginalaw nyo sila, iilaw sila. Wala kaming nasagap o nagparamdam sa amin dito kaya lumipat kami ng ibang spot. Lumipat kami sa CR kung saan may bumulong kay Aya Ghostly Hour. Hello. Dito kami ngayon hindi para gambalain ka. Pero gusto lang sana namin malaman kung nandito ka ngayon. Pwede mong pailawin yung EMF namin at yung censored ball. Kung andito ka, pailawin mo ang EMF namin para malaman namin kung kasama ka namin dito ngayon. Hindi kami nandito para gambalain ka ha. Pasensya na. Pwede mong pailawin yung EMF. Pailawin mo yung EMF namin. Sa mga oras na ito ay hindi talaga sila nagparamdam sa amin kaya lumipat na naman kami ng kabilang CR. Sa pagkakataon naman na to, sa pamamagitan naman ng ating kasama na si Kadalig TV, ay dito makikitang iilaw ang ating EMF.
magambala sa inyo. Nandito kami dahil sa misteryong nalaman namin na meron daw babaeng ginahasa at pinatay sa lugar nito. At meron ding bata at mga ibang ligaw na kaluluwa dahil sa mga disgrasya sa harapan ng lugar na ito. Meron pa kaming kasama sa oras na ito. Kung meron man, pwede mong galawin ang aming motion ball, tatlo yan. At pwede kang magsalita sa pamamagitan ng EMF at Sa mga pagkakataon na to ay dito pa lamang nag-response ang aming EMF. Pagkatapos noon ay hindi na ulit ito nasundan. Inulit-ulit namin ang mga tanong at nagbabakasakali kami na baka mag-response ulit, ngunit hindi na, minsan lang siyang umilaw. Kaya naman napagdesisyonan ng team na magpahinga muna at mamaya ay babalikan namin ulit ang CR. Yung EMF, susubukan ulit namin. Baka sakaling subukan ulit namin sa pangalawang pagkakataon. Sinubukan ulit namin dito pero hindi na talaga siya ulit nagparamdam pa. Kaya naman sa huling pagkakataon ay sinubukan naman namin ito doon sa last na CR. Kalabag ba? pwede silang lumabas nito. Itinignan nila. Yun o. Wag ka munang aalis ha, pakiusap namin sa'yo. Ayan, pwede mong pailawin yung EMF namin. Paramdam ka lang. Pwede mo rin pailawin ang motion ball. Gusto mo bang umalis na kami dito? Pasensya na kung nagagambala namin kayo ha. Sana hindi at hindi rin namin gustong magambala kayo. At dahil sa hindi na rin matigil ang pag-ilaw nitong EMF namin, ay minabuti na rin naming lisanin na ang lugar dahil sa aming pakiramdam ito rin ang gusto nilang mangyari, ang lisanin na ang lugar na ito. Bago nga sa aming pag-alis ay nag-alay muna kami ng panalangin para sa lugar na ito at sa mga kaluluwang hindi matahimik. Kung ano man ang dahilan ng mga kwentong pagpaparamdam at pagpapakita sa lugar na ito, dalangin namin ang kaliwanagan at hustisya ng mga taong nasawi dito. Ako si Maureen at kasama ang aking team North Luzon Phantom na nagsasabing, yes, they exist.